Ito yung kay Titi nyo. Yung kay Tony Tino, di ba? Tony Tino, ang short ng pangalan niya, T, period, Tino. T, Tino. O, di ba? O, Tony Tino. O, ano ba yun ang pangalan niya. Ano magagawa ako? Ako pa nagpangalan sa kanya. Nanay niyang sisihin mo. Kung ang initials siya ay T, Tino. O, ito, kasama pa to. Gabriela. Di ba? Yung original na K-pop group. Di ba? Sina Franz Castro, di ba? Sina Brosas, di ba? Original K-pop group yan. K-papangit ng mga miyembro niyan. Oo. Mga kasama, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sexapil, Pogi na, Macho Pangato, Pasyo. Bumabati sa inyo na mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Ating araw 12 ng Agosto. Pecha yun, pecha pala. Ating araw ay Martes. At ang ating oras ay Alas 11:03 ng umaga. Kasama ko siyempre palagi si Miss Juby de Guzman. Yan, okay. Ma'am Jubes, listahan time muna tayo. Listahan time. Listahan time. Sapagkat, Okay. pinangalanan na po ng Malacanang ang top 10 na contractors. Ito yung issue ng flood control. Patay na yan. Nasabi ni Grabe Senator Lacson ay Opo. nagpa-flood itong yung ang nagpa-flood ay yung bulsa ng mga nila. kontratista. Ayan. Okay. Tignan natin ang 15 napakapalad na mga kontratista na nakakakopo ng lahat halos ng flood control project sa Pilipinas. Umpisa natin sa number 15. Road Edge Trading and Development Services. Number 14, LRTiki Builders Inc. Hindi ba yan yung gumagawa ng ano? Tiki-tiki. United American Tiki-Tiki. Number 13, MG Samidan Construction. Okay. Number 12, Wawaw Builders. Hindi kaya kay Willie Revilla ito? Wawaw eh. Wawaw. Wawawi. Ang nangyayari, pag bumabaha, wawaw tayo. Wawaw. Wawa tayo. Oo. Wawa. Eto, number 11, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Number 10, 888 Construction and Supply Inc. Number 9, High Tone Construction and Development Corporation. Number 8, Sunwest Inc. Sino kaya itong Sunwest Inc.? Alamin natin ang mga may-ari nitong mga 50 na ito. Number 7, Centerways Construction and Development Inc. Number 6, Top Notch Catalyst Builders Inc. Number 5, EGB. Ano kaya yung EGB? Anong ibig sabihin kayo ng EGB? Pangalan na may-ari. Mukhang pangalan ha, alamin natin. Pa-research natin kay Wenner. Wenner, i-research mo kung sinong may-ari nitong EGB Construction Corporation. Yan. Eto naman, QM Builders. Sino yung QM? Number 3, St. Timothy Construction Corporation. Very familiar itong St. Timothy na ito ha. Number 2, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. At ang number 1, ang Legacy Construction Corporation. Yan ang 15 naka-corner ng pinakamaraming flood control. Yan. At Joseph. ito naman, Lala. kaakibat niyan ay ito ang top 10 na probinsya na may pinakamaraming Probinsya na yan, flood ha? control project sa Pilipinas. Number 1, number 10 pala, sorry. Number 10 with 224 projects. Ilocos Norte. Yan. Hometown ni Pangulo. Pero number 10 lang ha. Number 9, hometown ng kaibigan nating si Governor El Rey Villafuerte. Camarines Sur with 252. Number 8, Tarlac with 258. Number 7, Leyte. Taga dito si Spikir. Kilala mo si Spikir. With 262. Number 6, Albay. Pero bakit laging baha sa Albay, ano? Saka sa Leyte. Bakit kinapos? 273 projects. Number 5, Pampanga, kung saan Congressman si Dong Gonzales na isang kontratista. 292. Number 4, Pangasinan. 313. Number 3, Isabela, bayan ng mga Albano. Iba naman yung albino. Ano yun? Anak ng araw yon, di ba? Yung albino. Albano to, albano. Yan, mga kamag-anak yan ng misis ko actually. 341. Number 2, Cebu.
Dati, ang tagal dito, 21 years yata si Maring Gwen dito sa Cebu, Oo, di ba? tagal, 21. Si Gwen Garci. Solo niya. Garcia pala. Kita mo yun, ano? Nag-sexy, di ba? Bago naging gobernador. Nag-sexy star, si Gwen Garci. Yeah. Hindi. Iba ba yun? Iba ba? Iba! Gwen Garci pala. Gwen Garcia ito. Ayun. At number 1. Bulacan! Gan! Pero number 7 lang yung, yung probinsya ni speaker, di ba? Number 8 ay Tarlac! Number 7 ay Leyte! Patayin na natin yung echo. Patayin ng echo. Leyte! Patayin yung echo. Napakahalay. Wala. Okay, so yan po ang mga panyanyari, ha? Dito sa atin. Inumpisahan na rin natin ng mga listahan. Magbigay na tayo. Ito, gusto kong i-discuss sana ito kasi Ano po yan? malaman natin yung mga organisasyon na nakakasama ng gobyerno natin, ng kasulukuyang pamahalaan. They are in NGO. bed with our government, lalo-lalo na sa legislatura. Yung mga nagrarally-rally, di umano yung mga makabayan. Ito yung mga laging gumagamit ng salitang taumbayan, ang taumbayan, kami Ay, ang oo. taumbayan, talo ang Yes. taumbayan. Hindi po sila taumbayan, mga taumbayan lang sila. Tambayan lang, oo. Ito yung mga rally ng rally, masyadong maingay. Pero ang hindi nila alam, ito ay intelligence na nakuha namin sapagkat ako po noon ay tumutulong. Opo. Yan, alam ni General Esperon yan doon sa NTF-ELCAC. Isa sa mga volunteers nila at nako-coordinate kami with Nika. Hindi pangalan ng babae ito Hindi si Nika Valdez. Kilala mo si Nika Valdez, di ba? Yeah, yung artista. Yung artista, hindi po. Nika is National Intelligence Coordinating Agency. Ayun. Para alam nyo kung bakit may mga maiingay at bakit itong mga to, nagtataka naman tayo, ay kinakampian ng gobyerno, lalo-lalo na pagdating sa House. Ito yung mga front organizations Ayan na. ng CPP, NPA, NDF. At saka yung tinatawag na UGMO. Alam mo yung UGMO? Hindi po. Underground Mass Organizations. Yan. Meron. Underground yan. Underground na. Ngunit, meron silang tinatawag na open sectoral organizations. Ito yung mga organizations na legal na nag-ooperate. In fact, yung iba sa kanila may representasyon sa Kamara na nakakabahala. Dumuktong. Etong mga to hindi directly connected ayon sa intelligence information sa mga armed insurgents, ngunit sila ay nagsisilbi ayon sa intelligence na conduit o yung pinagdaraanan ng mga suporta para sa armed terrorism operations, Oh my God. recruitment ng NPA, financing and logistical support at urban mobilization and propaganda work. Yan yung mga rally-rally Etong mga to legal. Rehistrado yung iba, ngunit ito, ayon sa aming intelligence information on sa NICA, ay kontrolado o under the supervision of the CPP, NPA, NDF. At lahat nitong mga organisasyon na to, ayon sa aming intelligence nung panahong yon, and I have no reason to doubt na maaring ganun pa rin ang sitwasyon, ay merong embedded sa kanila. Ibig sabihin, nasa loob ng organisasyon na yan, ang mga hardcore na kadre ng mga CPP, NPA, NDF. Yan. Ito Ito yung mga yan. Tignan natin. Ayon to sa impormasyon na nakuha namin sa intelligence network mismo ng AFP. Yan. Bagong alyansang bakabayan. Yan. Sa urban-based operation yan. Yan yung bayan. Di ba? Yan. Bago, di ngayon lang yan. Bagong, pero luma na ito Luma bago na, ng bago bago. pala yan. Oo. Bago parang yung restaurant sa Cavite City. Taga Cavite City ako New Chefu Restaurant. Pero doon na ako bininyagan noong 1965. Paano naging New Chefu yun? Old na siya. Mas matanda pa sa akin. Doon din naghanda yung mga parents ko nung bininyagan yung kuya ko. Ganun ba? 68 years old na yung kuya ko Ala. Hanggang ngayon, New Chefu pa rin. Eto, parang ganito yan bago ng bago. Hindi napalitan. Bagong alyansang bakabayan. Yan. Ito yung parang umbrella organization nila. Sa loob ng bayan, ayon sa mga intelligence namin, ay may mga underground cell ang CPP, NPA, NDF. Yan. Ito ang kanilang mga open sectoral organizations na may kaugnayan, according to our intelligence reports, na mayroong kaugnayan sa mga underground organizations. Underground, hindi yung subway Di ba sabi ni Presidente, yung subway, kaganon-ganon siya, kaganon-ganon. Ang subway, yan ay parang tren sa ilalim ng
ng lupa. Yan. Kasi mahirap pag wala sa ilalim ng lupa yun, Mr. President, hindi po subway yun. Opo. Oo. Pero bakit yung subway, yung bilihan ng sandwich, hindi naman nasa ilalim ng lupa? Di ba may bilihan? Grabe kasi Ito ha, Sige. yung mga urban-based open sectoral organizations. Kilusang Mayo 1. Hala? Yan. Ang kaugnayan niyan, according to intelligence, ay ang Revolutionary Council of Trade Union. Yan ang corresponding ugmo niyan, underground mass organization. Yan. Kilosang mangbubukid ng Pilipinas. Yan, kasama yan sa open sectoral na may kaugnayan. Ayon sa intelligence, sa CPP, NPA, NDF, UMA, Union ng mga manggagawa sa agrikultura. Hala? Yan. Talaga? Hindi to yung kanta ni Doja Cat ha, yung Let Me Be Your Uma. Uma, di ba may ganung kanta? Amihan. Yan, asosasyon ng mga magsasakang kababaihan. Yan. Pamalakaya. Pambansang lakas ng mga mamalalakaya. Yan. Agham. Para sa mga scientists naman. Yan. ACT. Ito yung kay Titi nyo. Yung kay Tony Tino, di ba? Tony Tino, ang short ng pangalan niya, T, period, Tino. T, Tino. Di ba? Tony Tino. Ano yun ang pangalan niya. Magago ako pa nagpangalan sa kanya. Nanay niyang sisihin mo. Kung ang initial siya ay T, Tino. Oo nga. Nga. Ito yung Alliance of Concerned Teachers. Okay. PCPR, Promotion of Church People's Response. Yan. Alam mo yung mga broad yung organization ng CPP, NPA, NDF Kaya nga National Democratic Front, pati yung mga simbahan ay ini-infiltrate. Yan. Teachers? Ano yung teachers kanina? ACT, Alliance of Concerned Teachers. Okay. Iba yung ACT CIS yung kay Erwin Tulfo. Iba Iba naman naman yun, hindi yung kasama. Opo. Yung kay Titi nyo nga ito. Oo. Yung ACT. Etong Courage. Magkasama yan, di ba? Si Teddy Te at saka si Tony Tino, si Tonching Tino, si Tite at saka si Titi nyo. Magkakasama yan Tuwa sila na, no? Ayan. Ang liit pa naman ni Teddy Te, kaya maliit na Tite. Maliit yun Ano ba gagawa ko? Mas maliit pa nga sa akin yun. Kaya ang tawag sa kanya ng iba, maliit na Tite. Yan. Teddy Te. Alala. Okay. Okay, ito naman. Courage para sa mga empleyado ng gobyerno. Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees. Ayun. Yan. Ito naman para sa mga urban poor. Kuno-kuno. Katipunan ng damayang mahihirap. Yan. Ito, alam natin to. Anak bayan. Matagal na yan. Bayan. Yan. Kung anak, sino yung ina nila? Mga ina nila. Oo. Bayan Oo. yan. Kung may anak bayan, may ina nila. Oo, ina bayan. mga ina nila. Oo. bayan Lahat nila. naman may ina di ba? Nga. Oo. Ina ninyo. Baka Oo. ina Mga ina ninyo. Oy. Anak kayo, mga ina ninyo. Yan. Mga estudyante naman ay League of Filipino Students. Yan. Alam kilala natin yung LFS, di ba? Kabataang Makabayan ang Mahulog ako, underground affiliate niyan. Okay. Sa mga kuno-kuno victims of human rights, basta ikaw ay lumalaban sa gobyerno, nag-advocate ka ng armed uprising at ikaw ay dinakip. Sapagkat bawal yan Opo. Oo, yung ang pinopromote mo ay yung armadong pakikibaka. Sasabihin nila bina-violate ng human rights, automatic na yan. Oo. Karapatan, yan. Human Rights Alliance. Eto, kasama pa to. Gabriela, di ba? Matagal Yung na yan. original na K-pop group. Di ba? Sina Franz Castro, di ba? Sina Brosas, di ba? An original K-pop group yan. K-papangit ng mga miyembro niyan. Oo, K-pop. Oo. Ito naman, sa mga doktor naman, mga nurses, Alliance of Health Workers. Yan. Ito naman sa mga scriptwriter, mga direktor, mga artista, Concerned Artists of the Philippines. Ang kanilang open sectoral organization. Kasama rin sa project. Sa mga driver naman, Piston, pinag-isang samahan ng mga tsuper at operators nationwide. Wow. Sa mga abogado naman, yan, sina Edre Olalia yan Malapit-lapit na sa Ulalo yung pangalan niya, Olalia, Ulalo. Oo. National Union of People's Lawyers. Yan, ang front organization. Pagdating naman sa mga OFWs, lahat ng sektor meron sila. Kaya mag-ingat po kayo. Tingnan nyo kung sino nagsasabi ng mga statements para alam nyo where they're coming from. Yan. Migrante naman. Yan. Ito naman ang mga party list na maiuugnay dito sa NDF. Kabataan Party, yan. Yung nagkaroon ng maraming backlash, di ba dati? Si Raul Manuel, oo, di ba? Yun ang dating representative nila. Grabe. Di ba? Nagsasayaw siya, nagkaroon ng backlash. Si Raul Manuel, oo, backlash. Oo. Ngayon, yung representative nila ngayon, kamukha nung isang nandito sa DWIC.
Ay, ano, nasa likod mo. Ayan, si Reneco. Ayan, di ba? Kamukha, oh. Gabriela, yan yung K-pop na naman. At Teacher's Party, Bayan Muna, Anak Pawis. Yan. So, pag nakita nyo, tingnan nyo muna kung sino nagrarally, malalaman nyo kung where they're coming from, bakit sila nagrarally, sino yung mga puppet masters nila. Yan, dapat malaman po natin yan eh. Oo nga. Kasi minsan, nalilin lang tayo. Akala mo, taong bayan. Sila lang pala. sila lang. Tambayan lang pala, umiinom ng gin bulag. Taong bayan agad. Ang bihira talagang buhay Yun ang ito. malungkot. Yun ang malungkot. Oo. Masyadong mapagling lang eh. Ha? Parang itong kaibigan natin, oh. Ginawawa naman tong mga doktor. Bakit po? Crush mo to dati, di ba sabi mo sa akin? Si Mon Tulfo. Hindi ko malaman kung bakit ganito si Mon at nag-uulyani niya yata. Di ba siya yung nagsabi na nakaiwan daw ng 1 bilyong piso. Bilyon ha, bilyon, hindi milyon. Okay. 1 bilyong piso daw may naiwanan si Pangulong Duterte sa Malacanang. Oh, Sino ba namang eng-eng ang mag-iiwan ng 1 bilyong piso in cash? talaga? Eh, hindi naman pinatalsik si Pangulong Duterte. Oo. Di ba? Opo. Natapos yung kanyang term. So matagal pa, alam na niya na lilisanin niya ang Malacanang. Okay. Bakit ka mag-iiwan ng 1 bilyong piso in cash, ha? Itong mamang to, ang nagsabi na ganun daw. Sino maniniwala noon, di ba? Eh, Siguro nasaan mga 10,000, 20,000 nakaiwan kasi sa drawer. Maniniwala pa ako noon. 1 bilyon. Iniwan Isipin mo in cash. Gaano karami yon? Pa-compute nga natin kay Wenner. Ay, Hindi, madali lang, wag ka mag-alala, Wenner. Kung ang 10 bundle ay 1 milyon, ha? 10 bundle ng yung tigwa 1,000, ang pinakamalaki namang denomination ng ating 1,000. currency ay 1,000 eh. Opo. Wala naman tayong katulad ng Japan na may 10,000, di ba? Oh, Yung yeah. lapad. lapad. Ang kuwan may 1,000 ha. May 10,000 nga eh. Ang Singapore dati, pero pinace out na nila yung 10,000. Wala na. Kasi nagagamit daw sa money laundering. Biro mo, ang nipis-nipis eh. malaki na pala 1 yun. bilyong D3, 1 bilyong Singapore dollars. Eh di, ano na yun? 1 milyon, 100,000. Magkano na yun? Oh, sa 36. Opo. Yung 1,000 pwede pa rin gamitin. Pero pag nakukuha ng bangko, halimbawa dumaan na sa bangko, di ba nagsisirculate yan. Yeah. Pag dumaan sa bangko, iniipit na nila. Oh. Hindi na nila ginagastos. Anyway, Wow. sino ba namang maniniwala na kaiwan ka 1 bilyon? Kung ang 10 ay 1 bilyon, eh ang 1 bilyon ay 1,000 million. Aha. Di 1,000 times 10 bundles, ha? 10,000 bundles ng gaano kalaki 'yon? Baka puno ito, tong kwartong to, tingin ko. Ganun karami. Sayang wala na si Ramon Revilla Sr. eh. 'Di ba nung impeachment ni Pangulong Erap, tinitimbang niya yung pera, sabi. Eto ba naman, bumanat na naman ng very recklessly itong si Mon Tulfo. May binanata na naman siya na isang surgeon daw na nag-overcharge. Eh hindi pa nga niya nalalaman yung side ng surgeon. O nagalit tuloy sa kanya yung mga medical groups. Kasi hinihiya niya eh. Oo nga. Naningil daw ng 45,000. Indigent patient. Oo. Pero hindi naman porket indigent ka, hindi ka nasisingilin. Nasa doktor naman yun eh. Tama. Oo, di ba? At kapag pumayag ka naman, eh di wala naman problema. Kailangan din naman maghanap buhay ng tao. Tama. At kung yung komplikado, kasi may diabetes daw eh. Kung komplikado daw, eh siyempre mas malhal ng konti yung singil. Kaya lang, bumanat na agad siya na walang due process. Ang hilig-hilig bumanat itong taong to ng reckless eh. Pagkatapos eh, pag napapahiya eh, nabubugbog tuloy pa minsan-minsan eh kasi masyadong reckless eh. Oh. 'Di ba? Kung ano nang sinasabi. Parang yung 1 billion. Oh, nagalit tong Philippine Medical Society sa kanya, oh. Oh, at saka yung Philippine College of Physicians. Ah, yes, PCP. Oo, kasi hinihiya niya agad eh. Ayaw mo nang kunin yung side. Eh wala na kasing dyaryo yata si Mon Tulfo ngayon, di ba? Nasa Facebook na lang yata siya eh. Kaya Wala na medyo ibang, nagpapapansin na. So mga kasama, huwag niyong paniniwalaan tong si Mon Tulfo. Sa 10 sinabi nitong si Mon Tulfo, 11 ang mali. Correct. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yo, Topacio. ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yema!